Good day, Mapa Jaffers. This is International Master Jem Garcia, and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po sa pagbabalik natin from our adventure, balik tournament tayo sa Pilipinas. So kung alam nyo po, merong mga tinatawag na ongoing Professional Chess Association of the Philippines na malaking tulong po sa mga professional chess players. So currently nasa fourth season na po tayo and ito yung All Filipino Cup. Ayan. So meron iba-ibang cities at iba-iba po yung teams na parang finifield nila para pong MPBL sa basketball. So dito ang kalaban po namin ay Team Pasig. Kami po ni IMPAO Team Manila. So ako yung board 2 and ang nakalaban ko po dito ay si Grandmaster Mark Paragua. So pupunta tayo sa ating game. Si GM Paragua po ay white and ako po yung black. So ito nag-start with knight f3, knight f6, c4, c5, e3, and then g6. So doon po sa previous game pala, konting background lang, lumamang ang Team Pasig 2.5, 4.5. So ito sa Rapid, kailangan po namin bumawi para mahabol yung scores nila. So dito gusto ko sana medyo symmetrical system lang para solid lang ako against sa Grandmaster. Pero si GM Mark ayaw niya ng solid eh. Nag E3 siya, gusto niya ng medyo magulo, no? So G6, Knight C3, Bishop G7, D4, capture, capture, and then D5. So actually dito po, kung mapapansin niyo sa ating engine bar, alam ko equalize na ako kagad. So 0.0 na ang bigayan ng engine and parang lumalamang pa nga ng konti ang itim. So bakit po? Kasi usually magkakaroon ng isolated pawn sa gitna yung white. No? So yan nga po nangyari. So CD5, knight D5, bishop C4, capture, capture, and then pagka-castling, castling. So makikita nyo equal pero parang meron konti talaga sa itim kasi meron siyang mga targets dito. So queen C7. So actually hanggang dito po prepared lines pa rin. So at least kahit medyo masama po yung mga performance natin sa Thailand and sa Indonesia, marami tayo na review na linya. So ito prepared lines ko rin po. And alam ko kahit equal ito bigayan ng engine natin, parang lamang na ito ng konti sa itim. Kasi meron na akong targets. No? So queen b3, knight c6, and bishop e2. So umatras yung bishop. Of course, ang idea dito is knight a5 para may fork. No? So kailangan umatras. Bishop e6, queen a3, and knight a5. So yan po ang usual idea. Kailangan lang i-control yung mga squares sa harap ng pawn para magkakaroon tayo ng mga outpost dyan. Kaya mas gusto ko dito yung black kasi madali po yung plano. No? So ilalagay mo lang yung mga pyesa dyan and then pipilahan itong C3 pawn. Yan po ang backward pawn weakness ng white. So pagka knight a5, bishop e3, bishop c4. Ayan. So pinalit ko ang bishop na nagko-control sa c4 square para tatalo ng knight natin, malakas ang outpost. So kumain, kain, queen b3, rook a c8, lakas ng outpost, ang hirap paalisin, no? May target sa c3 square, rook a c1, b6, rook fe1, and dito napagpasyahan ko i-exchange na ang mga pyesa. Kasi take note lang, no, pagkakain, hindi po pwedeng kainin ng rook kasi merong fork. So kailangan ay pawn takes and ngayon nag e5 na ako. So e5 para mabuksan yung gitna, para mabuksan yung posisyon. So take note, pagka kumain, capture, 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 meron akong slight advantage kasi meron siyang mga isolated pawn. Tatlo yung pawn niya na nakabiyak. So,
Although maliit lang po, no, 0.77, pwede ko kasing pilahan yung mga isolated pawns niya, no, ng rook and queen. So ayan, rook c5, rook c8, mata-target na yung weaknesses. So hindi niya kinain, nag c4 siya. And dito, pressure lang, rook fd8, pressure sa d4. And ngayon, nag d5. So pagka d5, meron siyang mga parang butas dito sa dark squares. Pero ang ayaw ko lang gawin niya is makapag e4. Pag nakapag e4 kasi yan, baka maging protected pass pawn. Bigla lumakas. No? So queen c5, nakapin. Ang gusto ko sanang gawin niya is king h1. Yan ang inaasahan ko dyan. Pagka king h1, mag bb5 ako. So may threat po dito. Capture siya. Take note, hindi pala pwede to. Kasi kakain-kain. No? So hindi pwede dyan. Ang gagawin niya, kakapture niya ng queen. Capture, capture, capture. Capture. And then pagkakain, ito is under attack. And pagka-chumek siya, bishop f8, may iwanan ang may iwanan back rank. Kaya po inaasahan ko mag king h1 muna siya. Yan. So kaso hindi niya ginawa, nag knight g5. Gusto ng knight e4. So queen e7, knight e4, f5. And dito parang napersa na siyang guluhin yung laban. Kasi pag umatras pa siya, halimbawa knight c3. Yan po ang isa sa mga ina-analyze ko. Pwede akong mag-ano dito bishop h6. Yan ang sabi ng ating stockfish. Pero ang gagawin ko dito is e4. Yan ang gagawin ko. Para connect 4 na po yan. Malakas yung pawn sa light squares. And then yung bishop ko nasa dark squares. Ito, backward pawn. Next idea ko is pipilahan ko yung c4 pawn. Yan. Sa lakas ng bishop, naka-open. Ayan. So, ayaw niyang bumalik. Nag d6 siya. Queen h4 para under attack yung knight. And ngayon, nag c5 siya. Check. Talagang gumugulo na po yung laban. No? So, king h8 and d7. So, talagang inatake niya ng inatake. Of course, capture. Ang expected ko dito is knight d6. Ayan. So, pag knight d6, rook f8 ang gagawin ko para wala siyang knight f7 ideas. Kaso ang ginawa niya, queen e6. Ito nga, hindi ko nga napansin to eh. So, apparently dito lamang na po ako with rook cd8. Gaganunin lang. Paano kung pinush? Rook e7? Hindi ko ito nakita. Paano pag pinush ulit? Kakainin. Nakadepensa yung queen. Grabe, hindi ko po napansin yan. Ang rook e7 na yan. So, ang ginawa ko, queen e7 para defensive lang. Kaso, ang nangyari, may kain-kain si b6. And dito, nag-isip ako mahaba. Ang nakita kong move is rook f8. So, ito na pagdesisyonan kong move, no? Kaso, lumamang siya. Kung makikita nyo po, ito kasi yung kinakalculate ko, rook c7. Ano nga bang gagawin ko pagka nag-rook c7? Parang kakainin ko eh. Kain-kain, ganun. Rook b1, capture. Rook b8, check. Nakalculate ko to eh. Hindi ko very low on time na po kasi ako. Hindi ko maisip masyado. Sabi ko, mafo-fork tayo dito. Kaso, check, ganun. King g8. So, hindi naman ganun kalaki yung lamang na binibigay, no? Kasi, medyo tied down yung knight house. Meron tayong ideas na kakapturein ito. Kaso, of course, one piece down na po yan. Ito ang idea ng stockfish. Grabe, kulong pala yung knight, oh. So, baka mauwi sa tabla. Pero, yan po ang problema ko actually. Ang kaso mo, wala na po akong oras. Kailangan ko nang itira. Apparently, rook a8 ang best. Para pagka nag-rook c7, ia-atras dito ang bishop. Yan po. Best. Hindi ko po nakita yan. Yan ang problema ko palagi. Yung take note lang din, no? Pag kumain-kain, merong check. May iwanan kasi sa likod eh. So,
Nag-rook F8 ako, buti na lang hindi niya nakita yung rook C7. Ang ginawa niya is nag-knight D6 siya. So, kumapture, 1 pawn up. Naka-breaks of the game tayo doon. Hindi niya nakita ang best move. So, nag-E4, bishop H6, rook C6, capture, knight takes, and of course, 1 pawn up po tayo, open position, although meron siyang malakas na knight. So, para naka-outpost yung knight niya. Pero, syempre, pawn is a pawn, rook A7, captures, threatening capture, no? So, nag-rook E2, rook A3, threatening check, tapos checkmate. So, nag-rook C3, rook A4, G3 para may pasingaw, rook FA8. At alam ko dito, medyo lumalamang na ako kasi napilahan ko na itong pawn niya sa gilid. Ayan. So, nag-knight D6, kumapture, palitan, check, capture, bishop D2, rook C7, king F6, and dito nag-knight C4, bishop C3, knight takes B6. Ayan. So, actually, hindi ko po expected nakakainin yan kasi merong fork. So, syempre, finork natin, pero hindi po pwedeng capturein kasi pag kinapture nyo, mafo-fork tayo, mauwi sa tabla. So, king F5. Ayan. So, simple lang po ang idea niyan. King G4 and then checkmate. Yun ang idea natin. Of course, under attack yung knight. Nag-knight D5, king G4. Ayan. Checkmate. Yun po ang threat. Rook C1. Ang threat natin is king H3. Kaso may knight F4, no? So, ibalik po natin. Kaya, nag-G5 muna ako. Next move, king H3. Checkmate doon. So, parang napasok po siya sa mating net. And ngayon pa, rook D1, bishop A7, knight C3, rook C2. Threat na naman natin. Knight E4. Hindi tayo mga ganun kasi may kain. So, H6 muna. Once again, ito na naman po ang threat. And dito na siya na blunder. Pagka-rook dito niya. Of course, wala na ring oras. 13 seconds left. So, na-check. And checkmate. So, ayan po ang critical game sa Pasig versus Manila. Kasi umabot po kami sa Armageddon. And sa Armageddon, naipanalo ko po yung laro ko. Kaya po nanalo kami sa Pasig. Yung defending champion po, parang sunod-sunod sila eh. Mga 3 straight championships na sila. Tinalo po namin sa second round robin. Ayan. So, tingnan lang natin yung standings. Saan ko ba nailagay yung standings natin? Yun. Ayan. So, currently, sa Conference 1 ng Season 4, ayan po ang team namin ni IMPAW. Manila Load Mana Knights. 18 wins and 4 losses. So, mabibigat po yung mga kasaling team, no? So, sa San Juan Predators, ang player po niyan ay si GM Barcenilla. So, isang Filipino GM pero based na po sa United States. Tapos sa Dasma, sila IM Quezon po yan and IM Concho. And of course sa Pasig, ito po sila GM Mark Paragua. Sa Manila, kami po ni IM Pau. So very exciting yung pick-up. And medyo malakas po yung team namin. Hopefully, makakuha kami ni IM Pau ng championship. Kasi sa 4 seasons namin, hindi pa kami nagcha-champion. Hopefully, ito na po ang unang championship namin. Abangan nyo po kung anong mangyayari. So, yan po ang ating game for the day. Hopefully, na-enjoy nyo po itong game na ito. At kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video.